Salamat sa paanyayang magbigay ng ilang salita ngayong Pride 2025. Mahigit 30 taong Pride na ang nasaksihan ko, kung hindi man in person ay at least in spirit. Noong una akong nagsalita sa entablado para sa karapatan ng mga lesbiana, hindi ko naisip na 32 years later magsasalita pa rin ako. Kaya't napakapalad ko na masaksihan ang mga pagbabago mula noon hanggang ngayon. Wish ko rin sana yan para sa inyo. Noong 1993, isang maliit na grupo ng mga lesbian ang nagsumiksik sa Women's Day March mula Welcome Rotonda hanggang Menjola. Ang bit-bit lang namin noon ay lakas ng loob at isang banderang katsa na ginawa namin isang araw bago yung marcha. Bit-bit din namin ang panawagan na kilalanin ang karapatan ng mga lesbiana bilang karapatang pangkababaihan at karapatang pantao. Nakilalanin ng kilusang pangkababaihan na ang isyu ng sexualidad at ang iba't ibang forma nito, kasali na ang pagmamahal sa kapwa babae, ay bahagi ng pagpapalaya sa makitid na kahulugan o pagkakahon sa sexualidad ng kababaihan. Masasabi nating ito ang unang marcha na naglayong isulong ang karapatan ng malayang pagpapahayag ng kasarian o gender and sexual rights sa Pilipinas. Hindi ba namin tinawag itong Pride tulad ng di pagtawag ng mga naunang marcha ng protesta sa ibang panahon at lugar sa mundo? Lahat ng mga kilos na ito ay humakbang sa udyok ng tapang at pride. Sapagkat ang pride ay pagtindig sa paniniwala sa karapatang pantao ng bawat nilalang. Hindi naging madali ang paglabas namin bilang lesbiana noon sa panahong yon. Hindi namin alam kung ano ang pwedeng maging kalabasan ng aming kapangahasan. Walang datos, walang naisulat, walang mga institusyong pwedeng hinga ng tulong, walang pagsusumbungan, walang espasyo. Liban na lang sa paisa-isang disko o tambayan sa gilid ng mga eskwela o opisina na pwedeng pag-umpukan. Nabuhay kami kung saan pwedeng tumuntong, sa walang makakakita, sa katahimikan, sa kawalan ng pangalan. Ingat sa holding hands in public. Ang dami namin naging best friends at pinsan na kasama sa panonood ng sine at pamamasyal sa mall. Kala mo, close-knit lahat ng pamilya ng mga lesbians noon. Ngunit kahit may alinlangan, napakarami ring acts of resistance o paghamon na ginawa ng maraming lesbiana upang buwagin ang sistema ng paniniil. Pagpunta sa mga formal events na nakapantalon, pagsasama ng girlfriend mong tomboy sa family event, pagsasabi na, oo, babae ang gusto ko. Lahat ng bagay na ito, mga animoy, mga personal lang na kilos, ay naging ambag sa pagbakbak sa pader ng homophobia. Lahat ng ito ay acts of pride. Lahat ito ay Pride March din. Pagdaan ng ilang taon, nagsamang mga aktivistang bakla at lesbiana. Pinalapad namin ang pride, dinala sa mga conferences, dialogues, sa media, sa rallies, tungkol sa human rights, wages, social services, dahil lahat ng issues sa lipunan ay issues din namin. Dinala namin ang pride sa maraming sona, sa kongreso at iba pang sangay ng pamahalaan. Sa paglaon, lalong lumapad ang rainbow sa pagdating ng BTQIA+. Napakaraming bagay na hindi ko na-imagine na mangyayari. Dating apps, all-gender toilets, rainbow flags in public places, same-sex marriages at iba pa. Kailan lang, ako'y natanong, ano ba daw ang tingin ko sa future ng LGBTQA advocacy? Ito ang sagot ko. Hindi ko alam. Napakaraming bagay na wala sa hinagap ko noon na mayroon na ngayon. Technological advances, international policies, new researches, teorya at pananaw sa sexualidad, medical discoveries, pati conflict, climate change. At dahil tumatanda na ang mga naunang aktivista kasama ko, pumapasok na rin ang usapin ng aging at kung ano at paano bang mabuhay bilang nakatatandang LGBTQIA. Bagmat may ideya tayo at layunin kung saan natin nais dalhin ng advokasya, maaari ring tulad namin may mga developments na susulpot na di nyo inakala. Sa ganitong senaryo, panghawakan natin ang ating mga values. Ito ang magiging basihan upang siguraduhin kung ano man ang mangyari, matitiyak natin na magiging makabuluhan ang ating kilos. Hustisya, kalayaan, pagkakapantay-pantay, karapatan para sa lahat ng walang pagtatangi. Mahigit na 30 taon,
Ibig sabihin, marami pa sa inyo ang hindi pa ipinanganganak noon nang nagsimula ang hamon sa pagbabago ng sistema. Pero hindi pa rin tapos. Sa bawat panalo, may nag-aabang na hamon na babawiin ito. Marami pa kayong gagawin. Panghawakan natin ang ating values upang maitindig at mapangalagaan ang ating mga naipanalong karapatan. Sa pagtatapos, iiwan ko sa inyo ang isang quote mula kay former First Lady Eleanor Roosevelt. Saan pa ba nagsisimula ang pandaigdigang karapatang pantao? Kundi sa maliliit na lugar, malapit sa ating mga tahanan, napakalapit at napakakitid na lugar na hindi mo na mahahanap sa mga mapa ng mundo. Ito ang mga lugar kung saan naghahanap ng katarungan ang bawat lalaki, babae at bata. Hustisya, pantay na pagkakataon, pantay na dignidad at walang pagtatangi o diskriminasyon. Kundi rin lang magkakaroon ng kabuluhan ang karapatan sa mga puwang na ito, wala rin itong saysay saan man. Sikapin natin na sa maliliit na espasyo ng ating buhay ay mapagtagumpayan natin ang mga hamon hanggat wala ng espasyong hindi ligtas at malaya para sa lahat. Maraming salamat. Mabuhay ang ating pride.